Si Cheese doktor yan, oh. Magaling man doktor. Di ba yan yung sinasabi ko sa inyo na hindi tayo basta-basta magtitiwala sa kung sino man. Kasi mayroong napabalitaan na si Cheese Escudero daw yung magiging presiding officer. Hinahanap ko ngayon si Cheese Escudero ang pagiging presiding officer. Sige nga, Cheese Escudero, presiding officer. Hinahanap ko yan. Kasi siya yung ito nga, one day tingnan nyo. Escudero eyed as presiding officer sa impeachment ni VP Sara. Senator Cheese Escudero is being eyed as the presiding officer of the Senate Impeachment Court. Senator Ping Lacson says based on the majority's consensus, they will elect Escudero as the presiding officer. He adds, aside from being a lawyer, Escudero also has experience in handling impeachment proceedings. Escudero was the presiding officer of the Senate Impeachment Court in 2025. The Senate amended its impeachment rules during the June 3 session, allowing senators to elect a presiding officer by a majority vote of members present. Lacson said in an interview over the weekend that the amended rule can allow the Senate to elect a lawyer to become the presiding officer. Aside from Escudero, the only other lawyer in the majority is Senator Kiko Pangilinan. Edi si Kiko, wag si Cheese. We trust Kiko Pangilinan. Kasi yung fourth with, medyo na tayo dyan nadali. Sorry my bad. Sorry mga minamahal. Kasi may mga supporters tayo dito na you should trust Cheese because that's the majority, that's the majority likes. Diba, kumbaga sa madaling sabi, yan yung pinagbotohan ng majority na si Cheese ang maging presiding officer. Ngayon, on my part, mga minamahal, hindi to sa paninira kay Cheese. But si Cheese Escudero ay meron na pong history about po sa tinatawag nating fourth with. Diba, ano yung nangyari nung mga nakarang taon? Dinribol ang impeachment. Paano dinribol? From 19th na ipasa sa 20th Congress. Kumbaga, dinribol, pinatulog, pinagpapasapasahan, hanggang may mga 10 days, 20 days, bigyan natin ng 11 days, hanggang dumating na ang Supreme Court sa issue. Kumbaga, yung Supreme Court pumagitna na. Kaya mismo nagkaroon ng desisyon ng Supreme Court na ibasura ang naunang impeachment kay Vice President Sara Duterte. Diba? Yan, pinadismiss, mga minamahal. Pero hindi na-dismiss ang impeachment ni Sara dahil sa malinis na yung kaso niya. Walang ganon. Na-dismiss itong si Sara Duterte because of technicalities. Diba, Matt Boy? Uulitin ko. Because of technicalities. I doubt the credibility of Senator Cheese Escudero kasi si Cheese ay mayroon ding issue sa flood control. Sa totoo lang. Mga minamahal, may issue si Escudero sa flood control anomaly. So how can we trust Cheese Escudero if Senator Cheese has also a case? Diba? Paano natin pagkakatiwala ng isang taong may kaso? Ang taong mayroong kinakaharap sa kaso. Kaya nga si Cheese ayaw niyang sumama sa Blue Ribbon Committee na yan. Kasi sabi niya, that is a conflict of interest. Ngayon, kung ako man ang tatanungin ninyo, dapat ang maging presiding officer nito, walang iba mga minamahal, kundi itong mga minamahal, sino? Si Pangilinan. Diba? Kaso, mga minamahal sa impeachment trial, tingnan ninyo, kung si Cheese naman yung elect dyan, kawawa ulit tayong mamamayang Pilipino. Bakit? Nagawa na nga ni Cheese noon na yung fourth with na yan, diba? Gawin niyang ipinatulog, nagawa na yan before. So, uulit pa ba tayo, mga minamahal? Uulit pa ba tayo sa ganon? Kasi tayo natatakot na tayo Kahit ikaw, Ping, sabi ni Ping, nagsalita din dyan si Ping, ha? Sige, pakita natin yung sinabi ni Ping. Sige, pakinggan muna natin yung ibig sabihin ni Ping. I like Senator Ping Lacson but something fishy kung minsan. Anyway, sige. As of this morning, we will elect
Senator Jesus Escudero, if we convene again as the impeachment court to be the presiding officer. Why so, sir? Lawyer eh. Kasi para Bakit? Hindi ba lawyer si Kiko Pangilinan? Hindi ba lawyer si Kiko? Bakit hindi niyo piliin si Kix? Si Kiko Pangilinan rather than Jesus Escudero na merong history. Kung sinasabi niyong lawyer, bakit si Kiko? Sa majority, hindi ba siya lawyer? Okay? at saka may experience na rin siya sa impeachment. So, yun ang yun ang process namin as of this morning. Pwede magbago. Senator, And si Senator Meron na daw history sa impeachment si Cheese. Nakita nyo na nga yung history, yung forthwith dinribble niya. 'Di ba? Pinagpasapasahan sa buong tala ng mundo ng Pilipinas sa usaping impeachment ang 19th na itawid sa 20th Congress. Gets din nyo, meron na nga history tas hahayaan nyo pa na uulit-ulitin? Diyos ko. mismo, Senate President po ang nagsuggest din nun. sir, sorry ba kasama ba yan sa negosasyon ng paglipat No. ni Sentlings? No. Kami yun, nag-usap. Para lang maging smooth. Kasi alam nyo, pag ikaw ang tipesay, kailangan talaga meron kang hindi basic knowledge sa law. Yung rules of court, evidence. Kasi once na merong mag-motion either from the prosecution or defense, merong pagkakataon na kailangan mag-rule ka immediately, di ba? Yes, sir. Sustain, overrule. Hindi naman pwedeng kada motion ibabalik yun sa body. When will that happen, sir? The election of Sentlings as presiding officer? Pag nag-convene uli kami, I think July 6. July 6, sir. Okay. Sino yung mga naniniwala pa dito kay Cheese? Sige nga, mag-comment kayo. Comment nyo 1 pag si Cheese, comment nyo 2 kapag si Pangilinan. Sige nga. Sige nga. 1 si Cheese, 2 si Pangilinan. Sige nga. That's right, madam. If Cheese again, nothing will happen. I just want to give my opinion. Tama ka. Marciano. Tingnan nyo, si Nelson tayo. Gusto nila si Kiko Pangilinan 2. Mostly naman nagko-comment sa atin 2. Diba? Si Clarita Jeans 2. Si Jessie Nueve 2. Diba? 2. Yung mga galing na yun sa inyo, ha? Sa ating mga viewers na yan. Kumbaga, nag-online na tayo dito. Survey. Mas pipiliin nila si Kiko Pangilinan rather than Cheese. Kasi si Cheese may history na nga. Papaulitin pa natin, anak ng weteng mga minamahal. Big mistake. Diba? Big mistake. Sabi pa dito, Lacson is something sometimes okay, sometimes bad. Lacson is really cool. Sabi ko nga sa inyo, si Lacson, dati po yung PNP, marunong lumaro. Diba? Marunong lumaro. There is nothing in the rules that say presiding officer must be. Yan na nga yung sinasabi ko. Bella, Matias. Wala namang sinasabi na dapat yung attorney, yung magiging presiding officers, as long as ikaw yung pinagbotohan ng majority. So, bakit yung ipapasa kay Cheese kung pwede naman si Sherwin Gatchalian? Gets din yung mga minamahal? Kung ang tinutukoy naman nila is lawyer, bakit hindi si Kiko? Diba? Sabi pa nga ng ating minamahal dito, why would you risk losing whatever decent Filipino are fighting for in one instant by having someone who integrity and loyalty and highly questionable? Diba? Sa totoo lang mga minamahal, bakit hindi si Kiko? Lawyer naman siya eh. Bakit pa tayo mag-risk? Diba? Bakit lagi na lang si Cheese? Ulit-ulit, bakit again si Cheese? Diba? If we really want to have presiding officers with integrity, we must choose Kiko or else yung mismong Senate President na si Sherwin Gatchalian. Gets ninyo mga minamahal? Nakakaloka. Diba? Nagigets nyo naman ata yung punto natin. Hindi po pwedeng si Quezon. Last year, shouldn't be happen. Totoo! Yung nangyari nung last year, hindi na dapat maulit yun. Hindi na dapat maulit yun, mga minamahal, yung nangyari nung last year. Dahil, kung mauulit yung nangyari last year, para saan pa yung pinaghirapan ng mamamayang Pilipino?
'Di ba? Tapos ngayon, tawag dito, sinasabi nila na ano kasi, tawag dito, yung darating na impeachment, parang bara-bara lang yan. Kaya ngayon, ang ginagawa nila, nagda-diversionary tactics sila. Gets ninyo, mga minamahal? Kasi, di ba, ano ni, malapit na yung impeachment. Kung napapansin ninyo malapit na ang impeachment. Dahil nga malapit ng impeachment, kahapon nga, pre-trial conference, di ba? Nagkaroon pa ng hidwaan, nagkaroon pa ng something between sa prosecutor at defense team ni Sara Duterte. That's why itong si Pulong Duterte, abay gumawa ng issue na, si Bogo huli na ng ICC. Nagda-divert na naman yung topic. Diversionary topic. Diversionary tactics. Di ba? Ngayon, ito, pag-usapan din natin to, mga minamahal. Kasi parang may mga something, dapat nga Cayetano nagpapadrug test ka eh. Di ba, Cayetano dapat nagpapadrug test ka. At ikaw din, Pulong nagpapadrug test ka. May nag-comment dito, sabi ni Leticia, it's better if you don't try to join the INC church. I'm sure it's not from God. They will force you to join because they will benefit you a lot because you gave them a lot. Oy, ganun ba? Yung sa INC? I can't confirm or deny it. Pero hoping sana na hindi. 'Di ba? So, ngayon, papakinggan natin